Hello guys, may gusto nga pala akong i-share sa inyo. Actually, napanood ko lang din naman ito eh. Gusto ko lang din namang i-relay sa inyo, i-share din sa inyo kung ano yung napanood ko, tapos yung mga nalaman ko din. Yan. According daw sa mga sa psychologist yon. Kapag may mga ganitong kaibigan kayo, ayan, please, pakiintindi nyo na lang. Intindihin nyo, try to understand them. Ganun lang naman yun eh. Huwag natin silang papatulan. Try natin bang yung tawag na nga dito. Try nating tingnan yung bang malalim, yung pinaghuhugutan nila. Ganun ba? Kasi mahirap yung kapag yung sasabayan mo yung halimbawa yung pag-emo-emote nila, ganun. Tsaka kaya yung init ng ulo nila sasabayan mo, hindi mo sila maiintindihan. Ayan, kaya gusto ko itong i-share sa inyo guys. Kaya baka may mga friendship kayo or mismo sa mga sarili na rin natin, ganun, diba? Okay, bali 7 yun eh. 7 yung nabasa ko na yun na ano, parang mga signs na nakikita natin sa mga tao or sa atin na sabi ko na nga sa atin, sa mga sarili na rin natin. Ayan, ito. Ang una is halimbawa kung yung isang tao ay yung tawag dito, yung palatawa siya. Palatawa kahit mga ano lang, mga simpleng biro, ang bilis tumawa, ganun. Tapos yung ganyan is palatawa siya. Basta sabihin na lang natin is palatawa. Ganon. Is yung taong yun is malungkot deep inside. Malungkot siya. Ayan, kaya malalaman natin kung malungkot talaga isang taong palatawa. So, ganun pala yun. O, ayan. May natutunan na tayo. Pero totoo din naman kasi. Kasi kung minsan, natotoo lang. Mas kumbaga, mas inaano na lang nila yung sarili nila na maging masaya na lang. Ganun para makalimutan man lang ba makalimutan yung nararamdaman nila deep inside. Diba? Alangan namang malungkot na nga sila is hanggang doon na yung bang malungkot na nga lang sila is yung bang idadamay pa nila ibang tao, 'di ba? Sa kalungkutan nila. Kaya mas mabuting ano na lang, pakasaya na lang, 'di ba? Ayan. Itawa na lang ang problema, nasabi na nga nila. Ito ay kalawa. At kung isang tao naman daw ay ayun bang yung palatulog. Yun, ganun. Sleeps a lot. Ganun pala tulog. Mahilig ba tulog? Ganun. Ibig sabihin daw nun is malungkot siya. Ayan, malungkot siya. Unawaan nyo, hindi siya batugan. Malungkot siya. Okay? Kasi diba, hala tulog eh. Sleeps a lot. Ayan. Hindi pala siya batugan. Kundi malungkot lang talaga siya. Yun pala yun. Hindi pala siya batugan. Anyway, ayan. According to psychologist yun. Pero, syempre, totoo naman din kasi yun, diba? Lalo na yung mahal ba, gusto mo na lang itulog yung problemado ka sa buhay mo, gano'n, yung malungkot ka, syempre itutulog mo na lang, alam mo lang mag-isipin mo pa yung mga problema mo na, diba? Mamaya makaisip ka ng pakapatay, diba? Ay tulog mo na lang, diba? Iba ring usapan naman talaga yung batugan na, diba? Tulog na tulog. Ayan. Ikatlo naman. At kung yung tao naman ay yung hindi siya masyadong palasalita, speak less na sabi nila. Ganun. Hindi siya palasalita. Pero mabilis siyang magsalita. Kung talaga yung kung makakausap mo na siya, taratitat na sabi na nila. Salita na ng salita. Yun ay yun. Ano ang tawag na nga dito? He keeps secret daw kapag ganun. Meron siyang tinatagong sekreto kapag ganun daw. According to psychologist. Ayan. Okay, kaapat naman ay kung ang isang tao ay hindi siya pala iyak, hindi siya umiiyak, ganun. Yun ay yung taong mahina daw, mahina. Ganyan. Yung akala natin, di ba, yung halimbawa, kaya natin i-hold yung nararamdaman natin, yung luha natin, yun, di ba? Parang yung sa iba is sabi nila is parang ang lakas naman nito, gano'n, parang yung kayang-kaya niyang kung ano yung pigilin yung luha niya, gano'n. Sa iba malakas siya, pero ibig sabi naman ng mga psychologists, yun daw yung mga taong mahina daw yun nga sabi nila eh. Tapos yung ikalima naman is yung halimbawa yung kumakain siya na yung ibang in an abnormal manner ba,
Ano ba yung sabi natin in abnormal manner? Halimbawa, kasi makikita ko naman kasing abnormal manner ba yung kain talaga ng kain, yung hindi talaga kain na, kundi pa siguro lamon na talaga to. Ganun. Tensionado daw yung ganong tao. Right? O, diba? Pero totoo din naman kung minsan, may mga napapansin din akong ganyan, yung halimbawa, yung ano sila, yung hindi naman sila talaga ganun kumain. Halimbawa, small portion na naman talaga kinakain nila. Pero kapag talagang problemado na siguro sila sa buhay or tensionado na siguro, yung sabi nga ng psychologist, is iba na yung kanang pagkain nila. Talagang doon na lang nila dinadaan yung nararamdaman nila or yung problema nila sa pagkain. Yung mga taong ganon. Yun sabi ng mga psychologist. At yung ika-6 naman, at kung yung isang tao naman ay yung parang konting bagay lang is iiyak na, yung iyakin, sabihin na lang natin, iyakin ganun. Yun yung taong inosente at saka malambot ang puso. Yun. O, diba? O, parang sabi ng ano, yung parang sa ano, inahalito din sa papaya. Kapag inano mo pag kinat mong ganyan is luluha agad, may dagta lalabas. Parang ganon. Iba yun. Yan, yun ibig sabihin nun, yung kapag yung konting bagay lang is umiiyak na. Yun yung mga taong inosente at saka may mga malalambot na puso. Wow! Sana all. At tapos yung ikapito naman is ang isang tao naman ay, nako po, ito na, madaling magalit. Tapos ano siya, yung mga konting bagay lang, nagagalit na. Sabi natin, irritable sa buhay. Ganon. Hindi mo, ano yun, gusto mo lang siyang kausapin or, alam ba, may gusto ko lang talaga, gagayon, raratrating ka na niya. Irritable sa buhay. Ibig sabihin daw nun pala is, kailangan niya ng love. Love. Ganyan, love. Kailangan niya yan. Ako, bigyan natin ng love yon. Kapag ganun, intindihin natin. Yun ang pinakamabisa talaga. Intindihin natin. Hiyog natin yung patulan. Kapag galit na siya, nako po, wag mo nang papatulan kasi pareho kayong sasabog. Kumbaga parang yung sa ano, sa apoy, maliit pa lang. Pero kapag ginatungan mo yung galit niya, tiyak, magliliyab. Dalawa kayo sasabog. Ayan guys. Kaya try nating unawain ang bawat isa. Hindi lahat pinapatulan. Okay? Hindi lahat pinapatulan. Kaya please, ano lang, parang kalma lang tayo. Kalma. Kalma lang talaga. Ayan. Iisa lang ang buhay natin. Kaya spread love. Ganun lang talaga. Yun lang po. Okay, bye-bye.